kayo mga nanonood, it's within his rights na magsalita kung hindi niya gusto yung ginagawa ni Kaufman. Pero sa tingin niyo na mga kababayan ko, nakakatulong kaya sa kaso ni Pangulong Duterte itong pagbabatikos ni Harry Roque kay Kaufman? O ilagay niyo diyan sa comment section kung nakakatulong o hindi. Partos bangag, bangag, partos bangag, 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 partos bangag, bangag. Then, yun nga, ano pa bang mga update? Pupunta po tayo dyan sa Japan. Pag-uwi natin kasi last natin is Spain. So, we'll see if we can attend yung meeting or yung event ni VP Sara dyan sa Japan. Ayan, alam ko si Makabayan pupunta. Alam ko si Makabayan din nag-message sa akin, gusto daw niya sumama sa Switzerland with us ni Sir Anton. So after nyan, after ng Japan, let's hope na makasama tayo diyan, and after matutuloy na yung hearing ni PRD sa September na kasi yun. Hindi lang natin sure kung ma-approve yung gusto ni Kaufman na ma-postpone muna yung hearing. Pero if not, kasi nagrereklamo yung prosecution team, sabi nila justice delayed is justice denied. So gusto ng na prosecution talaga magsimula na agad-agad yung hearing niya ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague. So abangan din natin yan, but scheduled dyan this coming September. Ayan, at medyo malamig na rin po niyan, September. Going to October, November, nako po, ayan na nga ang problema natin. Sobrang lamig na niyan daw dito sa Europe, lalong-lalo na dyan sa ICC. Kasi yung ICC po, malapit po yan siya sa dagat. So sobra super duper daw ang lamig dyan. Actually, may mga Filipino ako na kinakausap dito sa Germany. Lintik daw talaga ang lamig dito kapag winter, and winter season na yan. Although dyan sa Netherlands for I think 4 or 5 years na daw na hindi nag-snow due to global warming, pero yung lamig it's the same. Nawala lang daw yung snow pero yung lamig is still the same. Nagdi-negative daw talaga, at sa super duper ang lamig. Mas malamig daw doon sa may ICC kasi nga yan, malapit sa dagat. At alam naman natin na matanda na si Pangulong Duterte. He's 80 years old, he's tired. Sabi nga ni Attorney Kaufman, he's tired and he's getting weak. Syempre, alam naman, hindi naman nakakakain si Pangulong Duterte ng masarap na pagkain sa Pilipinas. Ang paborito kasi ni Pangulong Duterte, yung mga bulad, munggo, ganyan. Hindi niya nakakain yun doon. Kasi ako, malaking adjustment din ang ginawa ko kasi I'm a big adobo, sinigang, munggo eater, tsaka piritong isda. Mahilig ako dyan. Mga adobong atay, balon-balunan ng manok. Napakarami natin magkanin. Siyempre, sanay din si Pangulong Duterte magkanin. Nakakasama namin kumain si Pangulong Duterte. Lagi yan merong sabaw, merong pansit, merong pritong baboy. Yan yung mga kinakain ni PRD. Nung unang dumating ako dito sa Europe, ang unang-unang breakfast ko is malamig na karne, yung mga cold cuts, kaya ang cold cuts malamig. Tapos puro tinapay. Ang tinapay nila dito titigas. Sabi ko nga sa inyo, dyan sa Pilipinas, yung pandesal natin na tumagal lang kinaumagahan, tinatapon na natin yun kasi matigas na But actually, yung pandesal na yun, malambot pa yun. Yung kanilang ano ba tawag nila doon sa French bread, yung tinapay na yon, yung tinapay na matigas na yon, yung kakaluto lang niya mas matigas pa rin kaysa doon sa pandesal na 3 araw nang naka-standby sa bahay natin. Kaya nga sabi ko, hindi na ako magtatapon ulit ng pandesal kasi ngayon ako nga pagka pandesal ko isang araw na medyo tumigas na, ayaw ko na siyang kainin. Pero dito, grabe, ang tigas ng tinapay dito. Imagine,
Yun ang ihain mo kay PRD. Malamig na karne. Tapos yung itlog na nilaga na malamig din. O maswerte ka kung meron kang sunny side up na itlog. Ewan ko, sobrang healthy ng mga taga rito kaya nga mahaba siguro buhay ng mga taga rito dahil sobrang healthy nila kumain. So yan nga, si Pangulong Duterte, palagay ko hindi talaga siya masasanay sa pagkain na yan because imaginein mo 80 years old na siya, dinala mo siya dyan, so yung kinakain niya for his whole life malayong malayo talaga dito. Pero may nakausap din tayo na isang supporter na meron din mga kakilala na mga ICC lawyers. Kung ang problema daw kasi is pagkain, nagtataka din daw sila, pwede daw mag-request kasi o pwede daw mag-request sa ICC na kung ano yung diet mo, kasi totoo nga naman, di ba? Kapag ikaw diabetic ka, syempre itetest ka nila doon, di ba? Nakita nila diabetic ka, syempre bibigyan ka nila ng pagkain na pwede sa diabetic. Hindi ba pagka nasa ospital ka na confine ka, hindi ba? Dinidepende ng ospital noong kitchen yung diet mo sa recommendations ng doktor. Kung soft diet ka lang, ibibigay sa iyo malalambot na pagkain lang. Kung less carb ka, walang kanin ibibigay sa iyo. Kung naka-protein diet ka, bibigay sa iyo puro protein, 'di ba? Kung wala kang pwedeng kainin but fruits, puro fruits na ibibigay sa iyo, hindi ba? So it also applies daw dito sa ICC na if you are going to request, let's say for example si Pangulong Duterte hindi siya makakain at ito lang yung mga kinakain niya, obligado daw ang korte na mag-adhere doon sa request at sa diet noong nakakulong. Syempre, imagine mo kung halimbawa Muslim ka, nakakulong ka doon, hindi ka nila pwedeng hainan ng mga cold cuts na baboy, hindi ba? Kasi nga Muslim ka. So, oo nga naman, naisip ko, oo nga naman. So, kung si Pangulong Duterte pumapayat, dapat may ginagawa at ang reason ng pagpayat ni Pangulong Duterte is hindi health issues, dapat may ginagawa na si Attorney Kaufman to correct it. Dapat binabalita na nila VP Sara pag lumalabas sila na okay na tatay ko kasi nakakakain na siya ng Filipino food kasi nagluluto na yung mga, kasi yung mga cook naman doon, sigurado ako na mga chef naman yan and kaya naman nilang gayahin, sigurado ako, yung luto natin. Ang simple lang ng luto ng mga Pilipino ang luto ng Pinoy, kung adobo, suka, toyo lang yan, tapos sibuyas, bawang lang yan, di ba? I mean, gaano kahirap magluto ng adobo? Kung magluluto ka naman ng munggo, sa mga Filipino groceries or Chinese groceries, may mabibili naman na munggo, hindi ba? Gisa lang din sa bawang, sibuyas, kamatis, tapos lalagyan mo lang ng karne yan. O hindi naman siguro necessarily tuyo at danggit yung isa pa partner mo. Pwede naman na pritong isda, like pwede naman salmon, pwede naman, madali yung kusina natin, madali yung mga ulam natin iluto, and hindi yan dapat nagiging problema kay Pangulong Duterte, hindi ba? So bakit hindi kumikilos si Attorney Kaufman to, hindi ko lang alam I'm just assuming, kasi nga kung ang problema is yung pagpayat niya dahil hindi pa siya nakakapag-adjust sa pagkain doon, it's been how many months already? It's been more than 100 days. Dapat yung nakapag-adjust na siya doon sa environment, kasi sabi nga nila you only need 21 days to build the habit. So this is 100 days already, nakapag-adjust na yan siya, dapat siya nakapag-settle na siya, yung body clock niya okay na, nakakatulog na siya sa gabi, gising siya sa umaga, and dapat, ayun na nga, yung pagkain, importante yun, and since he's Filipino, you cannot just feed him with German, with Dutch food, hindi ba? So kailangan, mo siya, gradually, i-win mo siya sa Filipino food. For example, ngayon, ito yung kinakain mo, then unti-unti nagta-transition siya to Dutch diet. Diba? Dapat ganun. So, ako, I will not say na walang ginagawa si Attorney Kaufman, pero ang sinasabi ng mga taga rito is pwedeng i-request yun, and dapat isa yun sa mga ibinabalita sa atin kung ang kinakain ba ni Pangulong Duterte sa loob is yung mga pagkain na sanay siya. Because kahit sino na
na isang may edad na, hindi yan kakain yung ayaw niya. Oo. So, syempre, kung gutom lang siya, baka kakain lang siya ng konti, enough lang malaman ng sikmura niya, pero hindi yan kakain ng marami enough para masustain yung ano niya, yung kailangan na nutrients ng katawan niya. So, yun yung isa sa mga problema natin dito. Aside from that, mga bossing, etong papalapit na taglamig. Grabe daw talaga ang lamig sa Netherlands. Kasi lalong-lalo na daw dyan sa ICC. O sabi ko nga, meron na daw at least mga 4 or 5 years nang hindi nag-snow dito or sa Netherlands, pero yung lamig ganun pa rin daw. Dahil daw sa global warming, hindi nag-snow, pero yung lamig, it's still the same, super duper duper lamig daw. Sabi nga sa akin ni Kuya Anton, tumutulo daw, that was what? March lang yun. Sabagay, March medyo transition na siya ng taglamig, matatapos na yung taglamig, pero matatapos na yung taglamig noon at March, tumutulo daw yung sipon nila nang hindi nila namamalayan. Even yung mga reporters daw dito sa Pilipinas, hindi daw nila namamalayan na tumutulo na yung sipon nila, umano na sa hangin. At super lamig daw talaga, kahit nakagwandes ka, papasok yung lamig. At malakas kasi hangin doon, gawa ng malapit nga siya sa dagat. Ang ICC po is malapit sa dagat. Kaya nga, sabi nila, iba daw klase doon, sobrang dry daw, masusunog daw yung balat mo sa lamig, hindi daw sa sobrang init, dahil na nga rin sa tahampas ng hangin, so magbibitak-bitak daw yung balat mo doon, sobrang dry. Kaya ang problema dito is, may magtitipon-tipon pa bang mga Pilipino dyan sa Duterte Street? Kasi yan right across na ng detention facility ng ICC open yun, forest yung likod nun. So ang tanong, kung meron pa bang Pilipinong magtitipon-tipon dyan? Kasi kung ganun na kalamig, tinanong ko din yung mga taga rito sa Germany, kasi malamig din talaga dito, gi-snow din dito. Ang sabi daw nila, you can only last outside nang naka full lamig gear ka, pinakamatagal na yung 1 oras. Hindi mo daw talaga kakayanin yung katulad ng ginagawa sa Duterte Street na alas 12 nandoon hanggang alas 5. Hindi daw talaga kaya yon. Besides, yung CR, sobrang lamig daw, and yung ihian, so hindi na siya, parang baka wala na daw mga Pilipino na magpunta doon kasi nga super duper lamig na, or kung may magpunta man, baka hindi na pwede magtagal ng sobrang tagal kasi nga kakaiba talaga yung lamig daw doon. Yun ngayon ang iniisip natin, na kapag ka nagtaglamig na, baka si Pangulong Duterte malungkot kapag nalaman niya na wala ng tao sa labas ng ICC. Yun ang isang concern namin. Kasi syempre, although si Pangulong Duterte, sinasabi niya, umuwi na kayo, kung sinasayang niyo na ang oras niyo. The fact that everyday na mayroong bumibisita sa kanya, nagtatanong siya kung may tao pa sa labas, it means gusto rin niya yun. Sinasabi lang niya na umuwi kayo, pero deep inside, lumalakas din yung loob niya knowing na merong mga tao sa labas na kasama niya na umaasa, 'di ba, at lumalaban, hindi ba? So, pag nalaman ni Pangulong Duterte na wala na yun, syempre, medyo madadown siya. Sabihin niya na baka isipin niya na iniwan na siya ng mga kababayan niya after what he did to our country. And aside from that, syempre, sobrang lamig na nga. Kasi ngayon actually, even nung summer daw na mainit dyan sa ICC, nagre-reklamo pa daw si Pangulong Duterte sa lamig. What more? And imagine daw kung winter na. Kasi kahit daw nakabukas yung heater, iba daw talaga yung lamig dyan. So, yun yung isang pinapanalangin natin talaga, na sana hindi na talaga umabot si Pangulong Duterte na nakakulong pa din siya dyan sa ICC until winter. Sana talaga makalabas na siya, interim release man, kahit saang mang bansa, kahit na sa embassy lang, basta ang importante mailabas si Pangulong Duterte dyan at mabago yung environment niya. Kailangan mapunta na siya dun sa environment na kahit nga ospital lang okay na tayo, kahit na simpleng basta may nakakasalamuha siya, may nakakausap siya at naaalagaan siya ng isang Pilipino na either caregiver or nurse. So, kailangan talaga ganun. So,
Yun yung ipinapanalangin natin. And ang laki-laking issue ngayon mga bossing, yung awayan dito. Nakikita ko kasi yung mga content nila Attorney Harry, nila Maharlika, na they are really pressuring Attorney Kaufman na parang it's as if wala nang ginagawa si Attorney Kaufman. Oo, so tayo kasi syempre nandito tayo, narinig natin yung sentimiento ng mga nandirito and lahat sila nag-aalala. Oo, ako naman ang position ko doon mga bossing, kasi meron ditong dalawang faction eh. Oo, nagkaroon na ng dalawang faction dito dahil nga sa mga protocol. Yung mga nauna dito sa The Hague, ayaw nila noong bagong protocol, which is, sabi ko, you have to understand the protocol. You have to understand if noon may access kayo na madali dahil kokonti pa kayo, pero ngayon mas delikado na. Mas delikado na kasi routinal na. Very predictable na ang kilos ni VP Sara, and alam naman natin VP Sara is our next president. So hindi po pwede na hindi tayo magkaroon ng security protocol kay VP Sara kasi anytime pwedeng ganunin yan. Imaginein mo, pag nagpupunta si VP Sara dito, meron lang siyang security na on her own. Yung security niya na yun, walang authority yun. Babantayan lang siya noon at mamamatay yun. Mauunang haharang yun sa kung sino man ang mananakit kay VP Sara. Pero again, walang authority yun. Hindi katulad nung nagpunta siya ng Korea, nagpunta siya ng Hong Kong, na meron talagang Hong Kong police na naka-detail sa kanya. But dito sa the Netherlands, wala. So very tapos hindi pa natin na-filter yung mga tao na nagpupunta rito. Sorry ha sa mga nandiyan sa The Hague. Alam ko na yung mean well, maganda yung inyong hangarin, pero medyo delikado rin talaga na hindi natin na-filter yung mga tao na nandiyan dyan. Kasi pwede naman akong mag-disguise na DDS eh. Tapos magpapapicture ako kunyari, tapos sasaksakin ko na sa liig si Inday Sara. I mean, para lang matapos yung, alam mo yun, anything, pwedeng magbayad ng assassin ang lahat ng mga kalaban ni VP Sara just to hurt her. At ganun siya kadaling saktan dito sa the Netherlands kasi nga wala siyang security. O hindi ba, hindi natin alam, nakahalo sa atin 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, isang buong time kasama nyo pero hindi nyo alam, di ba? Ganyan din yung mga yung mga nagpapasabog sa sarili nila, di ba? Nagbi-blend sa tao, akala mo okay, tapos biglang boom, biglang sasabog, madami ng madadamay. So ayaw din natin yun na mangyari. Kaya nga sabi ko sa kanila, importante talaga yung protocol, importante yung security measures na parang kasi ang sinasabi, so dati naman wala epal yung mga organizers ngayon kasi hindi na tayo makalapit basta-basta. Future president po yan. Napakaswerte po natin kasi for a period of time, nakaka-access tayo sa kanya ng madalian. But this time, ibigay na natin ito doon sa mga organizers kasi pwedeng may masamang mangyari talaga kay VP Sara kapag hindi sila naghigpit. Kapag yung mga egos and pride ninyo pinairal natin at hindi na ako pupunta dyan kasi dati maluwag noong sila nag-handle, naging mahigpit na. Hindi dapat ganoon. Dapat ang iniisip natin is nakapagpa-picture naman na kayo nun, okay na yun. I mean, si PRD na yung natin. So pumunta kayo sa mga event dito dahil kay PRD, hindi dahil ayaw nyo yung nag-organize ngayon, masyadong mahigpit, protocol, so on and so forth. Kasi para kayong ang ginagawa is alam mo yung parang feeling close tayo lahat eh. Dapat hindi natin ma-feel na close tayo kay VP Sara. Mahal tayo ni VP Sara, pero dapat we should know our boundaries. Hindi tayo dapat lumagpas doon sa boundary na parang chami-chami, rubbing elbows na tayo ni VP Sara. Hindi po yun ganoon. VP Sara is too accommodating, is a very simple person and she will definitely accommodate you. Pero ikaw bilang isang tagasunod niya, you should also know your position. Hindi pwedeng natin si VP Sara, kukornerin natin siya sa mga tanong tungkol kay Amy, kukornerin natin siya tungkol sa mga tanong tungkol sa mga girlfriends ni PRD. Hindi na maganda yun. Although si Inday Sara will still answer you dahil ayaw niyang mapahiya ka, pero putang ina mo ka, you should know your position. Alam mo na future president yan, alam mo na maraming gustong manakit dyan, ikaw know your position. Kailangan kahit na
papaano, anuhin natin, lagyan natin ng boundary. Alam nyo, nung nakita ko si VP Sara na ganun, and she's been doing that for, imagine mo, she's here for a long period of time. She's gonna do it habang nandito siya. Makikita mo kung gaano ka, naglalakad lang si Inday Sara nang walang security. So sobrang delikado po niyan, and wag naman nating samantalahin yon. Tayo bilang Pilipino, we should also we need to also protect VP Sara, kasi baka mamaya niya nakala natin kaibigan natin tapos hindi na pala, di ba? So wag kayo magtatampo patungkol diyan sa mga protocol na yan, because again, kailangan po natin yan to protect our VP Sara. Baka may mangyari masama kay VP Sara, wala na tayong VP Sara na tatakbo sa 2028. So yun yung mga nakikita kong mga issues dito ng mga Pilipino, na dating nakakalapit daw sila, dati namang walang harang pero biglang mga nagkaharang, dating kami yung mga volunteers, biglang hindi na kami kasali, iba na yung mga volunteers. So nagkakatampo-tampuhan, wag na nating isipin yun. Kung sabi ko nga ibigay na natin doon sa mga nag-organize kung sino yung mga gusto nilang makatrabaho. Kasi hindi pwedeng lahat tayo mag-volunteer. Kailangan, although vino-volunteer natin yung ating mga sarili to go there, to be with the PRRD and to fight for PRRD, okay na sa atin yun. Wag na nating pilitin yung sarili natin na gustuhin tayo noong mga bagong organizers na kunin pa rin tayong mga volunteers. Kasi yun nga, hindi ibig sabihin na nagvo-volunteer ka kailangan ka na or importante ka na. Kasi meron syempre parang halimbawa nga, sabi ko nga, kung ako magvo-volunteer ako sa iyo na gupitin ko yung buhok mo, papayag ka ba? Syempre hindi, di ba? Hindi lahat ng nagvo-volunteer dapat ina-accept. Meron pong meron pong kumbaga exception to the rule. So kung itong grupo na ito na nag-organize ngayon, ayaw na nilang tumanggap ng mga bagong volunteers at mas kumpiyansa na sila sa mga volunteers nila, ngayon okay na yun, pabayaan nyo na yun, kanila na yan. Mabuti pa nga yan, wala kayong pagod, di ba? Mabuti pa nga yan, wala kayong inasikaso, a-attend lang kayo doon. Pagkatapos yung sumigaw-sigaw, VP Sara, uwi na kayo, di ba? Wala kayong responsibilidad. Hindi nyo kailangang maglinis, magbuhat-buhat, magligpit-ligpit, di ba? Ang sarap kaya nung ganun. So kung believe naman ako kasi talaga sa mga Filipino dito na gusto nila, they want to be part of yung production, no? But again, limitado lang kasi talaga yung mga dapat may access. So kasi kapag lahat may access, and then hindi na natin na control, tapos may mangyaring masama, sino sisisihin natin, di ba? So kaya ganyan, no? So yan na-address natin yung issue na yan. So ito namang issue ni Harry Roque at saka ni Kaufman. Hindi ba? Medyo mabigat yung mga naging tawag dito, medyo mabigat yung mga naging batuhan ng statement tungkol dyan. Ito, pakinggan natin yung balita ng TV5 according dito, and then usapan natin kung ano ba yung pinakamagandang gawin natin sa sitwasyon na to. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Yan, kasi ganito ang nangyari. Para lang din alam nyo yung history kung bakit si Alvin nagkaroon ng access kay Attorney Kaufman. Kasi ang talagang meron lang exclusive na access at request din yon ng mga Duterte. Ang may exclusive access lang talaga is SMNI. Sila Kuya Anton at saka si Ate JL ng SMNI Europe. So lagi lang sa kanilang nagbibigay ng exclusive interview yan si Kaufman. And syempre, ba't ka pa magtitiwala sa mainstream media natin? Alam naman natin na maghahanap lang naman yung mainstream media natin ng mga kabalbalan, mga puke ng ina niyan. Maghahanap lang ng kabulastugan yung mga hayop na yan para lang mapapangit pa itong reputasyon ng mga Duterte. So ngayon,
Itong SMNI, syempre, The Truth That Matters, nagbabalita ng tama yan. Kung ano yung mismong sinabi ni Kaufman, yun lang yung ipapalabas nila. Hindi na sila mag-i-interpret ng kung ano-ano pa, hindi nila iti-twist. May mga pagkakataon kasi na hindi naman, syempre wala namang mga bahay dito kasi ang ano natin, ang SMNI Europe natin nakabase yan sa Spain at saka sa Belgium. So medyo malayo din yan. Kailangan din nila syempre umuwi para to get something, mag-asikaso kasi hindi lang naman yan ang kanilang gawain. So may mga pagkakataon na nandiyan si Attorney Kaufman nang walang SMNI. So lagi daw naghahanap si Attorney Kaufman ng SMNI kasi lalo na kung meron siyang i-announce. At pag wala ang SMNI, itong ating SMNI Europe Bureau parang nakiusap kay Alvin and Tourism na, "Sir, baka pwede ikaw na lang mag-interview sa kanya, tapos bigay mo na, ito lang yung mga tanong, binibigay lang yung mga tanong, tapos ini-interview na ni Alvin." So si Alvin ngayon nagvi-video and then binibigay yun sa ating news bureau sa Europe para may balita natin. Minsan naman live interview ni Alvin kinukuha na lang natin. So pinapayagan tayo ni Alvin na gamitin yung kanyang video. And minsan yung si Attorney Kaufman din ang nagbigay ng go kay Alvin and sa SMNI na magano kayo, okay lang, pag meron kayong tanong, ito yung number ko, send nyo lang yung tanong and then I will answer. So ganon, kaya si Alvin nakakakuha siya ng mga sagot kay Kaufman kahit na wala si Kaufman, hindi niya na-i-interview. He can actually send messages para sagutin ni Attorney Kaufman. And lately, medyo hindi tayo nakakakuha ng balita dyan sa The Hague kasi nga isang beses na nagpunta dyan si Ma'am Hanelet na hindi siya na muntik pa siyang hindi makapasok, and then paglabas niya meron siyang sinasabi na hindi daw nakakausap ni Pangulong Duterte yung kanyang abogado. Alam natin na everyday nandiyan, before bumisita yung mga pamilya, everyday nandiyan yung legal team ni Attorney Kaufman. So magkakaroon ng agam-agam na, teka, hindi sila nag-uusap ni Pangulong Duterte. Samantalang araw-araw nagpupunta naman si VP Sara dito, hindi naman sinasabi ni VP Sara na nagrereklamo si Pangulong Duterte na hindi nakakausap si Kaufman. And parang ang isa pang medyo na weirdohan ako sa sinabi ni Ma'am Hanelet nung kanyang interview is si PRD daw nagtatanong sa kanya kung kailan siya uuwi. As far as I know kasi, si Inday Sara araw-araw naman nandoon. And kung lagi naman siyang binibisita ni Kaufman at si VP Sara ay abogado na on top of yung legal team, nagmamanage ng legal team ng defense team ni Pangulong Duterte, magtatanong si Pangulong Duterte bilang abogado siya, magtatanong siya doon sa mga nakakaalam kung kailan siya uuwi. Kasi imagine niyo i-picture out nyo to. Ako si Pangulong Duterte, presidente ko ng Pilipinas, ang tali-talino ko. Tapos prosecutor pa ako. Di ba? Alam ko pa yung kalakaran dito ng mga dito sa ICC. Papasok yung isang tao na walang exposure sa kaso, tapos tatanungin mo, kamusta yung kaso ko? Okay lang siguro kung normal na tao si Pangulong Duterte, pero kung si Pangulong Duterte that he is, alam natin na he will not ask you questions na hindi mo kayang sagutin. 'Di ba? And I think na yung question na kailan ako uuwi is something na hindi masasagot ni Hanelet. Unang-una sa lahat, hindi naman siya ang lawyer, hindi naman siya abogado. So, I don't know kung naglalambing lang ba si Pangulong Duterte, pero kasi yung binitawan niyang salita doon sa Duterte Street na na nagtatanong nga siya sa akin kung kailan uuwi. Bakit po kayo ang tinatanong, hindi ang abogado? Hindi nga daw sila nagkikita ng abogado niya. I mean, nawindang ang sambayan ng Pilipino
na parang si Kaufman is always there na hindi sila nag-uusap ni Duterte. Pero on the other hand, si VP Sara everyday, kada punta yun, kasi Monday to Friday na ang bisita, tumatayo siya sa labas at sinasagot niya lahat ng tanong ng mga tao at hindi naman niya sinasabi na hindi nagkikita si Kaufman. Kasi kapag may tanong tungkol sa kaso, yung mga Pilipino, ang sinasagot lang ni VP is, the lawyer silang nakakaalam. Di ba lagi lang ganun, ma'am, ano pong ganito, hindi ko ako makakomment kasi si Kaufman ang nag-aasikaso niyan. So, parang ang statement ni VP Sara is si Kaufman always on top of the situation. Pero sa statement ni Hanilet, parang si Kaufman walang ginagawa. At parang galit si PRD kay Kaufman na hindi sila nagkikita. So ngayon, mga kababayan, sinong paniniwalaan natin? Sinong susundin natin? Pero kung logic nga, kung mag-iisip kayo, madaling malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. I wouldn't say na si ganito hindi nagsasabi ng totoo, si ganito hindi nagsasabi ng totoo. Pero kayo na po ang bahalang mag-speculate kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Again, ito si Kaufman ay pinili personal ni VP Sara. Bakit? Because VP Sara is also a lawyer. At hindi ito pipiliin ni VP Sara kung alam niyang hindi magaling ito. Kasi alam niya na time is of the essence. Si PRD is matanda na. So we need to act as quick as possible. Kung ako halimbawa si VP Sara and I am also a lawyer, alam ko ang scam ng mga lawyers. Kasi may kasabihan nga sila sa mga abogado na do not kill the goose that's laying the eggs. Ibig sabihin, may kasabihan kasi na kapag tinapos mo kagad yung kaso, di tapos na rin yung bayad ng kliyente sa'yo. Totoo naman yan. At marami talagang mga abogado na patatagalin yung kaso mo para makasingil sa'yo. Kasi yun yung pinalalabas ngayon kay Attorney Kaufman. And kung maniniwala kasi kayo dyan, parang sinabi nyo, natatanga-tanga si Inday Sara na magiging presidente siya ng Pilipinas someday tapos niloloko siya ni Kaufman nang wala siyang ginagawa. 'Di ba? Naisip nyo ba 'yon? So although gusto natin talaga si Pangulong Duterte na makalabas na ng Pilipinas, makabalik na ng Pilipinas, at gusto natin 'yun agad-agad, circumstances dictates na merong levels of attack etong sila Kaufman. And strategies yun. Hindi yun dapat na i-expose. Magtiwala tayo sa pinagkatiwalaan ni Inday Sara. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa pinagkatiwalaan ni Inday Sara, parang hindi na rin tayo nagtitiwala kay Inday Sara. Parang tanga ang tingin na rin natin kay Inday Sara na niloloko lang siya ni Kaufman, pinatatagal lang ni Kaufman yung kaso para pagkapirahan niya ng pinababayaan ni Inday Sara. 'Di ba? Parang ganun kasi yung nangyayari Hindi natin iniisip na si Kaufman personal na pinili ni VP Sara. And kung talagang naniniwala kayo na sobrang magaling at matalino si VP Sara, being a lawyer as well, hindi papayag si VP Sara na peperahan mo lang kami nang walang nangyayari. Nagigets yung ibig kong sabihin? Hindi ba? Kaya tayo kasi being emotional, madali tayong magsalita ng mga bagay-bagay nang hindi natin tinitingnan yung ibang side ng istorya, lalong-lalo na kapag nakinig na tayo sa mga sinasabi ng ibang mga vloggers. So dapat personally ikaw magkaroon ka rin ng sarili mong opinion. Gumamit ka din ng logic. 'Di ba? Sino ba dito yung dapat na pinagkakatiwalaan mo at nagsasabi ng totoo? And then yung pinakamalapit sa katotohanan, dapat doon ka. 'Di ba? Kasi parang ngayon ang lumalabas,
Harry Roque, tingnan mo dito, Harry Roque versus Kaufman. So, kanino ka ngayon dito sasama sa dalawa? Kung totoo man ito, kanino ka? Kay Harry Roque o kay Kaufman ka? Kung kay Harry Roque ka, hindi po part ng legal team si Harry Roque. So, doon ka sa kalaban ng part ng legal team. So, it's as if namimili ka between Harry Roque versus Kaufman and VP Sara. Because again, si VP Sara ang personal na pumili kay Kaufman. Kanino ka magtitiwala? Kay Harry Roque, kalahi ko eh. Kaya lang kahit anong tiwala mo kay Secretary Roque na dahil Pilipino siya, wala siyang magagawa sa kaso kasi hindi siya in the first place involved sa kaso. Hindi rin siya advisor, hindi rin siya advisor or consultant. And as far as nakikita ko yung dynamics na itong si Kaufman at si Roque, hindi talaga sila magkasundo. Di ba? So, alam mo yun, ang hirap ng sitwasyon, tapos nakikisali tayo dahil lang emotional tayo. Mas lalong dumalaki yung problema kapag ganun. Kasi kung ako, gusto ko rin namang mapauwi si Pangulong Duterte, siguro mas pipiliin ko na manahimik at antayin kahit marami akong alam. Let's say for example, marami akong alam, matalino ako, taga-Supreme Court ako, taga-ICC ako mismo. Since hindi naman hinihingi yung opinion ko, I'll stop giving opinions publicly and just support the decision of VP Sara trusting this Kaufman. Pagka si VP Sara, tinanggal na to si Kaufman dahil hindi nakatulong sa kaso ni VP Sara, pukin ang ina niyan, ipako natin sa krus yung putang inang abogado na yan. Diba? Ganun ang gagawin natin. But until pinagkakatiwalaan pa siya ni VP Sara, siguro mas maganda mag-antay tayo. Tayong mga DDS, sanay tayong mag-antay ng matagal. Bagamat ayaw natin, sanay tayong mag-antay ng matagal. Antayin nating matapos ang lahat ng ito. Antayin nating umandar ang proseso. And then, mag-antay lang tayo ng resulta. Wala tayong magagawa, maniwala kayo sa hindi. Kaya lang natin magdasal, kaya lang natin sumuporta, pero wala tayong maitutulong sa kaso na ito. Kasi ang meron lang say dito is yung akusado, abogado ng akusado, at saka yung nasasakdal at abogado yung nagdidemanda at yung abogado na nagdidemanda. Yun lang yun. ICC, yung mga judges, even in Supreme Court sa Pilipinas, will not listen to the people. They will listen to the evidence. At wala tayong maitutulong doon. So, I am not discrediting Attorney Harry Roque because mataas ang respeto natin kay Harry Roque. And I know na he mean well. Gusto lang niya talaga na makatulong kay Pangulong Duterte. Pero para sa akin, kung sinasabi ng legal team na yung gusto mong mangyari is makakasama sa depensa namin, I think maglaylo na muna siya and just observe. Tapos kung meron siyang nakikitang mali, do not say it in public. Kausapin mo si VP Sara, you have access naman. And if VP Sara listens to you, may mangyayari. But if VP Sara also rejects your recommendations, and then, ganun talaga ang buhay. Hindi ka pinakinggan. That's it. Tuloy ang buhay. Di ba? Antay tayo ulit. And then, pag nangyari ulit, meron ka ulit suggestion, kumuha ka ng audience with VP Sara ulit or other siblings, and then, fight your case. But, wag mong sabihin in public kasi kapag pinubliko mo yan at mayroong taong naniwala sa iyo at pinash si Kaufman, ano na yan, nagpo-propaganda ka na yan. Yun yung para sa akin. But again, I respect Attorney Harry Roque. I love Harry Roque and I know na mas DDS yan kaysa sa akin. Pero I think it will help, it will be beneficial to all na since hindi ka naman part ng team, just let the legal team do their job.
Hindi ba? Okay, diretso. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Ayan na yung pinakamasama sa lahat. Maniniwala ba kayo kay Kaufman? Ako, kung paggaganahin ko yung utak ko, kasi ang mga abogado may code of may sinumpaan yan. Na hindi sila pwedeng magsinungaling, lalong-lalo na kung patungkol sa kliyente nila. Kung itong mga sinabi niya na to, hindi talaga to sinabi ni PRD, pwedeng ma-disbar ito si Kaufman. Pero considering that Kaufman is the lawyer of PRD, he speaks in behalf of PRD, ang bigat ng mga binitawan niyang salita dito. It's as if si Harry Roque panggulo lang sa kaso nila. Si Harry Roque, banas na din si Pangulong Duterte sa kanya. At yung pamilya na siguro mga boss nito ni Kaufman na mga Duterte, naguguluhan na rin sa kanya. Ito yung pangit. Ayaw natin dumating sa ganito kasi nga nagkakapersonalan na. Dahil nga inilalabas natin sa publiko yung professional na yung ating professional na opinion na hindi naman hinihingi talaga. Parang nangyayari ngayon, nilalabanan na ni Harry Roque etong si Kaufman at yung legal team na mas magaling ako, mas maganda yung idea ko kaysa sa'yo, ang bagal-bagal mo. Siyempre ako si Kaufman, ako yung abogado, kini-question mo yung authority ko at yung diskarte ko, mag-aaway tayo, hindi ba? Ilalabas ko kung ano yung sinasabi nung para lang huminto ka, baka kasi akala mo gustong-gusto ka nila, hindi po ganun, hindi ka nila gusto. Parang ganun yung pinalalabas dito ni Kaufman. Well, again, kanino kayo mas maniniwala? Kay Kaufman o kay Harry Roque? Pero again, delikado tong mga statements na binitawan ni Kaufman dito kasi hindi siya pwedeng magsinungaling bilang isang abogado. Bawal na bawal sa isang abogadong magsinungaling. Kaya ngayon, dito na tayo ngayon sumasama. Na dahil nagkakaroon na nga ng paksyon, nahahati, putang ina, divide and conquer. Sinisira tayo sa gitna and then sisirain lahat, masisira dahil dun sa maliit na gap at crack na yun. Kasi yan yung i-weaponize or yan yung sasamantalahin ng makakaliwa. Tandaan ninyo na ang Netherlands, karamihan dyan makakaliwa. Alam nyo ba na ang Netherlands natalo ang Duterte dyan? Hindi nanalo ang Duterte sa the Netherlands. Ibig sabihin, may mga tao pa din dyan na nakapalibot, lalo na kasama dyan sa Duterte Street na makakaliwa, na nagbubuyo para magkaroon ng away. Tapos, masira yung kausa. Yun yung problema. At ito na nga, nakikita na nga natin, unti-unti nasisira na yung cause natin. Wala nang mga OFW na gustong magpunta kasi si ganito ang organizer. Kami ang pupunta kasi si ganito ang organizer. Pangit kasi para na tayo mismo nagpapasikatan, nagpapasiklaban kung sinong pinaka malapit at pinakamalapit sa mga Duterte at pinakamagaling mag-organize. Yun yung problema natin na dapat nating ayusin. Kung gusto natin na marinig ang boses natin, dapat sama-sama tayo, isa lang ang isinisigaw natin. Walang personal na agenda. Okay, so again, I am not against Harry Roque, I'm not against the Kaufman. Ako, nilalabas ko yung aking opinion, baka sakaling maliwanagan kayo. But ang gusto ko talagang mangyari is magkaisa tayo dito para mai-voice out natin, mas lumakas yung boses natin kasi mas marami tayong pare-parehas ng opinion.
Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niyang mga gusot. Pero syempre, the former president, di ba? Yun ang sinabi ni Kaufman. The former president told Harry Roque or said, bumalik ka, wag ka na makialam sa kaso, bumalik ka na sa Pilipinas, ayusin mo na yung kaso mo because may problema din talaga si Harry Roque. And lumabas patuloy dito sa sa mga statement ni Kaufman na denied yung asylum ni Harry Roque and naka-appeal siya ngayon. Naka-appeal, ibig sabihin, pag may ina-appeal ka, denied. Di ba? So yun yung problema na ang laki pa ng problema mo sa asylum mo tapos nagfo-focus ka dito. So I think you'd rather, para sa akin, si Attorney Harry should focus on yung para sa sarili niya muna. Total, may umaasikaso naman kay PRD. And then, kapag nakuha niya na yung asylum, nakuha niya na yung gusto niyang makuha dito sa Netherlands, at hindi na siya mapapakialaman ng gobyerno natin, ayan, bumakbak na ulit. Okay yan. Walang problema dyan. Kasi, ang pangit, nagbabatuhan ng hindi magandang mga statement. At ito ang sagot ni Harry Roque doon sa patutsada ni Kaufman. Palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. Ayan. So, di daw siya nangihimasok. Pero hindi ko lang alam kung sinagot niya dito sa vlog nila ni Maharlika kung totoo ba yung sinasabi ni Kaufman na they tried to sue the Dutch government because again, if ito para sa akin lang you are suing the Dutch government. Tapos nakikiusap din tayo sa Dutch government na kunin siya, ilabas siya diyan at maging host ang Dutch government ng interim release niya. Paano tayo igagrant ng Dutch government? 'Di ba? Kung inaaway natin yung Dutch government. I mean, yun lang yung sa akin. Pero again, mas matalino sila sa akin kasi abogado sila eh. So mas alam nila. Yung sa akin lang naman is inano ko lang. Parang yun lang yung interpretasyon ko. I may be wrong, pero pwede ring tama tayo, di ba? Nagbibigyan tayo opinion. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin Wag manghihimasok sa kaso ng iba. Pero kinikriticize mo yung mga galaw ni Kaufman. So, pag kinikriticize mo yung mga galaw ni Kaufman, sa bagay, it's within his freedom, di ba? It's within his freedom. Pero ito isipin mo, kayo mga nanonood, it's within his rights na magsalita kung hindi niya gusto yung ginagawa ni Kaufman. Pero sa tingin nyo, na mga kababayan ko, nakakatulong kaya sa kaso ni Pangulong Duterte itong pagbabatikos ni Harry Roque kay Kaufman? O, ilagay nyo dyan sa comment section kung nakakatulong o hindi. Kasi tama naman siya. I am not interfering kasi hindi ko naman sinasiksik yung ko sa inyo, yung sarili ko sa inyo. Pero, nagbibigay ako ng opinion. At ang aking opinion ay pwede kong ibigay. Dapat kong ibigay. Di ba? Opinion ko yan eh. So, anuhin ko yan? Kumbaga karapatan ko na sa malayang pagpapahayag, sabihin na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Pero ang tanong dito is, nakakatulong ba yun o hindi? ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng... Tama naman yun. Hindi niya pinilit yung sarili niya. So hindi siya nanghihimasok sa kaso. Pero nagbibigay siya ng opinion tungkol sa kaso. Ang tanong na lang dito is, nakakabuti kaya yung opinion ni Attorney Harry sa kaso o hindi? Kayo nang bahalang sumagot dyan. Yun lang ang tanong. May ita pa siyang sasabihin dito. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay
VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Yun ang hindi ko nagustuhan sa sinabi ni Harry Roque na binigay ko ang tiwala ko kay VP Sara nung pinili niya yan. Hinihingi ba ni VP Sara yung tiwala mo? Yun ang tanong. Hindi ba? Kasi baka mamaya magalit si VP Sara dito sa statement na to. Ha? Binigay mo yung tiwala mo sa akin sa pagpili ko kay Kaufman? Ikaw ba nagbabayad ng attorney's fee ni Kaufman? Hiningi ko ba yung opinion mo nung kinuha ko to si Kaufman? I mean, parang sinasabi niya dito, parang medyo may hint of entitlement si Attorney Harry Roque dito. Parang sinasabi niya na, pinagkatiwalaan kita, Inday, nakunin mo yan. Parang gano'n. Which is, ha? Hindi naman tayo magkamag-anak. Hindi naman kita tatay, tsuhin, uncle, tsuhin, ninong. So, kukunin ko si Kaufman whether you like it or not. Magtiwala ka o hindi, kukunin ko si Kaufman. Dahil sa tingin ko, si Kaufman makakatulong sa tatay ko. Di ba? Hindi, parang ano lang, hindi ko lang nagustuhan. Baka ano lang to. Baka hindi, lack of better term, ika nga, ni Harry Roque. Pero medyo may sense of entitlement yung statement na yon. Pili ko, no? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya. O, pwede rin naman sinabi niya yun na nung pinili niya si Kaufman ay okay din naman sa akin yun. Boto rin naman ako sa ginawa niya sa pagkuha niya kay Kaufman. Pwede bang ganun yung ibig sabihin nun? Pakilagay nga sa comment section. Baka na-misinterpret ko kung ano yung ibig sabihin. Kasi parang sa akin ang dating is, pinagkatiwalaan ko naman siya na kunin niya si Kaufman. O baka iba lang yung ibig niya sabihin na nung kinuha niya si Kaufman, nagtiwala naman ako kasi okay naman talaga yan si Kaufman. Pwede bang ganun? Di ko lang kayo nang bahalang mag-correct kung alin ba yung pinakatamang Pero parang hindi lang maganda yung dating sa akin nung sinabi ni Harry Roque na na hindi ko lang at ibinigay ko naman sa kanya yung buo kong tiwala nung kinuha niya yan. Ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi to crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang Yun pa yun, yung foot soldier ng mga Duterte. Di ko alam kung sino ang nagbigay sa kay Attorney Harry Roque ng sabihin niyang foot soldier siya ni foot soldier siya ni PRD. Foot soldier meaning part of the army mo. Ano ba ibig sabihin ng foot soldier? Tingnan nga natin sa mahiwagang kaibigan natin ChatGPT. Foot soldier meaning ano yung ibig sabihin ng foot soldier? Literally refers to a member of the military who fights on foot. Okay, so ano yan? Figuratively, someone who does the basic, hard, or routine work in an organization, especially the one who follows orders without question. So, she started a foot soldier in the campaign. Ayun yung example Ayan, so someone who does the basic, hard, or routine work in an organization, especially one who follows orders without question. So, are you following an order? Is that the order of the VP Sara or Pangulong Rodrigo Duterte? Because if you're a foot soldier, according to what I read here, susunod ka doon, may amo ka. At gagawin mo yung mga bagay according doon sa gusto ng amo mo. The question is, yung ginawa mo bang yan is sinabi nilang gawin mo for them? Ayun yung question. Balik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Yon, so ayaw nang i-delay pa yung jurisdiction. Yung hearing. So gusto kasi nag-apply nga si Kaufman ng again. So to wrap it up mga bossing.
Ako, personally, gusto ko nang lumabas si Pangulong Duterte ASAP. Kung pwede ngayon na. Sabi ko, tinanong ko si Inday Sara, ma'am, may mga baril ba sa loob? Kasi kung wala nang baril sa loob, takas na natin. Di ba? Pabiro lang. Pero sabi nga ni VP, oo nga no, hindi ko nakikita kung may baril sila eh. Pero, is it really highly secured? Yung ano na yan? Kasi, iwi na natin. I mean, yung puso ko talaga, once PRD to go home. At if only may magagawa lang akong paraan, buhatin ko siya mula rito hanggang Pilipinas, gagawin ko, mapauwi ko lang siya. Kaya lang, wala akong magagawa. At kahit gaano ako katalino, hindi ako miyembro ng legal team ni Pangulong Duterte. So, wala akong magagawa but to wait. So, I suggest na yung mga kapwa ko Pilipino, wag na tayong makialam sa mga legal na hakbangin noong abogado ni Pangulong Duterte sa ICC because pag kinwestiyon natin yun, parang kine-question na rin natin si VP Sara. VP Sara is not stupid. She is not dumb. And every time we question the person na pinagkatiwalaan niya, kine-question na rin natin siya. I know Harry Roque mean well. Alam ko na si Harry Roque gusto niyang tulungan si Pangulong Duterte. But, nananalangin din ako na sana, alam ko rin naman na bored siya. Sobrang magulong buhay niya dahil sinira ng administrasyon. Sana lang lay low muna siya, bakasyon, pahinga, muna siya, mag-unwind. Do not make decisions when you're mad. Pagka galit, wag sumagot, baka magkasakitan pa. Kasi sa nangyayari ngayon, nakikita natin na nadi-divide at hindi maganda na ma-divide. Kasi kapag biglang napikon si VP Sara at nagsalita siya dyan at nagbitaw siya ng salita at itong mga nilabas ni Kaufman lumabas sa bibig ni VP Sara, kanino kayo ngayon kakampi? 'Di ba? Kay Harry Roque o kay VP Sara? Kaya wag na nating antayin na dumating at ma-push si VP Sara to choose sides. Kasi masasaktan tayo pare-pareho. So better isang sigaw lang tayo, bring PRRD home. Kung sino ang organizer, basta nasa Europe tayo at kaya natin umaten tayo to support. Okay? Wala nang away-away. Kitna lang tayo. Yung away ng pamilya, bayaan na natin sa kanila yan. Basta tayo, focus lang tayo sa sa agenda natin at sa sigaw natin. Mahal natin si Pangulo, paglalaban natin siya hanggang dulo, hindi yung laban. Ang kalaban natin is yung mga kalaban ng mga Duterte, hindi tayo. Okay, mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta pa
sa harap ng kamera. Walang halong